mga kababayan. Balik na naman tayo dito kay Congressman Leandro Libiste. Si Mr. Promil Kid. Ang lakas ng tama. Puntahan natin ito mga kababayan. Eto na lang nagtataka tayo. Doon sa kanyang inilabas na Cabral Files, mga kababayan, ay nakita natin yung pangalan doon nitong si Senator o dating Senator Manny Pacquiao, mga kababayan. Meron din siyang insertion sa 2025. Biruin nyo hindi po siya incumbent. Tumakbo siya ng 2025 pero natalo. Paano siya magkakaroon ng insertion? Mga kababayan, kaya itong si Pacquiao, confused na confused. Diba? Confused na confused. Kaya nga, maraming hindi naniniwala kung yung hindi pinaniniwalaan yung authenticity ng files nitong si etong si Congressman Libiste. Kasi hindi na natin alam, hindi na nila alam kung ito pa ba ay original, kung ito ba ay na-edit na. 3 months, tandaan nyo, mahigit. Mga kababayan, nababaliw na, sabi dito sa isang pahayag, Gising na Pilipinas, nababaliw na talaga itong si Leandro Libiste. Imagine nyo, nagka-insertion si Manny Pacquiao na hindi naman siya senator ng 19th Congress. So, lahat ng listahan ko niya ay mga gawa-gawa lang niya. 'Di ba? It appears dahil nagsalita itong si Secretary Vince Dizon na wala siyang ino-authenticate na Cabral Files na sinasabi nitong si Libiste, mga kababayan. Ibig sabihin, lumalabas na sila lang ang gumawa. Sila, galing lang sa malikot nilang kaisipan, maaring sila lang yung nag-edit. Kasi napaka-imposible naman. Hindi naman incumbent itong si Manny Pacquiao. Paano siya magkakaroon ng insertion? Mga kababayan, 'di ba? Kaya kahit sino papalag talaga dito mga ka-GP Natics. Sabi pa ng mga dito, ng mga bobong mga DDS. Kayo ang fake news, todo depensa sa bangag admin. Ikaw ang totoong bulag. Bakit si Kong Libiste ang sisisihin nyo kung may insertion ni ex-Senator Pacquiao? Ipakita lang naman niya or ipinakita lang naman niya ang laman ng dokumento. Yan ang dapat imbestigahan. Ganito lang yan. Mga bobong DDS. Bakit iimbestigahan yan? Kung mismong ang naglabas, hindi nga niya ma-authenticate, diba? Yung kanyang inilabas na dokumento. Tandaan po natin, mga kababayan, hindi yan isang dokumento na notaryado. Diba? Walang nag-authenticate yan. So, kahit sino pwede maglabas ng listahan. Kahit sino pwedeng gumawa ng listahan na yan. Kahit si Poncio Pilato, kahit si Satanas, ilagay mo dyan, may ilalagay mo dyan Diba? Sa haba ng timeline, nung binabanggit na siya po ay namilit na kumuha ng mga dokumento gamit ng computer ng isang staff at iniligay niya sa flash drive. Mga ka-GP Natics, syempre yung flash drive na yan, ano yan? Pwedeng-pwede mong i-edit. Di ba hindi yan hard copy? Sorry, mga kababayan, ito ay soft copy, yung hawak niya, di ba? Pero yung flash drive ay pwedeng i-edit yun. So, wala kahit sino talaga, kahit si Vince Dizon, lalong-lalo na yung may-ari na nakakaalam ng lahat, na si dating Yusek Cabral, ay hindi na mapapatunayan yon. Kaya kahit sino papalag dito. Kaya wala akong tiwala mga kababayan. Bakit GP? Doon pag sa Duterte ang pag-uusapan, mamaya, anuhin natin yan, itakil natin. Diba? Ibang usapan naman yun
Oh. Sabi ni Sonia Darnaila, "You're right, Sir GP. Edited na yan. Kasi pilit sinave ni Libiste sa USB niya from the computer of the staff of Yusek Cabral." Di ba, mga kababayan? Oh. Lalong-lalo na, walang lumalabas na nag-authenticate nun. At yung timing ng paglabas ni Congressman Libiste nung namatay mismo etong si Yusek Cabral. So mga kababayan, ang iniisip natin dito, talagang may inaantay ito. 'Di ba? Na talagang may plano sila. Sino bang gusto nilang sirain? Sirain yung kasalukuyang gobyerno kasi nataon lang din ba? Coincident lang ba na ang halos lumalabas 2023 to 2025 lang? Oh. Baka naman may kasabwat si Libiste, wala akong tiwala sa mga sinasabi niya, sabi ni Ma'am Ninita Umali. Alam nyo guys, sa mundo ng politika, lalong-lalo na sa skandal na to na napakalaki talaga, naniniwala ako na maraming mga tao, di ba, na pilit itinatago at pilit pinapalitan. Balikan nyo yung lagi kong sinasabi, mula kagabi, na ginagamit ni Congressman Libiste na parang pang-hijack. Hina-hijack niya yung listahan at ginagamit niya pang blackmail. Eto sabi niya kanina kay Vince Dizon, kung hindi niya sasabihin na inutusan niya si Yusek Cabral na ibigay sa akin yung mga files, mapipilitan ako na pangalanan yung mga taong tumawag sa akin para wag ilabas ang mga files na to. 'Di ba? Yun ang sabi niya. Isang pang-blackmail yun. Maliwanag ng pang-blackmail yung ginawa niya na yun. 'Di ba? Parang ina-attract niya yung mga tao. Okay, para hindi mo kami pangalanan. Oh, eto ngayon sa'yo. Something like that. Or bigyan mo siya ng favor para hindi niya ilabas yung listahan or alisin niya. 'Di ba? Yung pangalan mo dun sa listahan. Myra Sandoval, Sir GP, baka isa rin sa nag-trigger kay Cabral para magpatiwakal. Well, mga kababayan, marami talagang mga speculation dyan. Kasi nga sabi nila na pressure itong si Yusek Cabral na magsalita, na mag-state witness. Kaya lang, dun sa kabilang kampo naman, mas na-pressure siya na wag siyang pagsalitain. Kaya ganon, di niya malaman kung sino ang kakampihan niya. Diba? Siya ba mismo, Ma'am Flavelyn Sabiano? Si Leandro mismo ang ayaw kay Senator Loren noong 2022? Ano lang pala yan? Parang feeling ko, ngayon ko lang napagtanto, yung issue na yan, parang parang scripted lang din yan. Sa galing magdrama ngayon nito ni Congressman Libiste, 'di ba? Palagay ko drama lang din 'yan para sa exposure. 'Di ba? Para maawa ang tao at iboto itong si Loren Legarda. Yan ang nakikita ko ngayon. Ano lang din 'yan, drama lang 'yan for exposure. Isipin nyo mga kababayan, paano naging bilyonaryo etong si Congressman Libiste? 'Di ba? It was Loren. Siya yung naging naging daan para itong si Loren Legarda, mga kababayan, mailapit itong si Libiste, si Leandro sa mga Duterte. Kaya nga naaprubahan, 'di ba? Yung kanyang solar checkenes GP, if ever po ba na mapatunayan na nagsisinungaling si Solar Boy, pwede ba siyang kasuhan? Pwede. Palagay ko pwede siyang kasuhan. No?
Kaya lang mga kababayan, yung iba kasi ayaw din eh. Gusto ko sana para madala ito, para hindi pa marisan. 'Di ba? O kung pwede nga lang sa Ethics Committee. Etong si Ridon, unang-una dapat ikaw na ang gumawa ng paraan para i-complain sa Ethics Committee. Na maliwanag naman na pinangalanan ka na ikaw ay may insertion ng 2025 samantalang tumatakbo ka pa lang noong 2024, 'di ba? 2025 ka pa lang naging kongresista. Oh. Tapos yung palusot pa ng mga DDS, bakit? Sinabi ba ni Congressman Libiste na sabi niya ganoon, na sinabi niya ba yung taon? Di ba naging kongresista ka rin nung Kabataan Party List 2013 ba 'yon? O 2013 yun. Ang sinasabi kasi dito, sabi ni Libiste, siya ay meron ding insertion. Siya. Sabi niya gano'n. Si Bicol Saro Representative Terry Ridon. O, yun ang sinabi niya. Diba? Hindi niya man sinabing si dating Kabataan Party List Representative Terry Ridon. Hindi naman niya sinabing gano'n. 'Di ba? Nung siya po ay nasa 16th Congress pa, hindi niya sinabing ganoon. Ang pagkakabanggit niya, si Bicol Saro Representative Terry Ridon ay may insertion din na 150 million. Tapos sabi niya pa nga nung tinanong siya, yung nanay mo ba, meron din? Meron po, 1 billion. In fact, siya talaga yung pinakamababa What? Lutang, pro-milyan. Pro-milyan, di ba? Batang may amats. 1 billion versus 150 million. Pinakamababa daw yung nanay niya. Yung engineer na kinasuhan niya for bribery, di kaya drama lang din yun. Mga kababayan, hindi ko alam pero mahilig umiksena itong si Congressman Leandro Libiste. Kaya maari talaga na yun ay mga drama lang para makilala kagad, para alam mo na mga kababayan, pag tinanong, pag narinig pa lang yung pangalan apelyadong Libiste, may dating kagad. Tong taong to may integrity to. 'Di ba? Si Manny Pacquiao, mga kababayan, pwede rin siya magkaso dito. Kasi sabi nga ng palasyo, ang dami ng mga kinakaladkad na mga pangalan na wala namang ebidensya. Ebidensya lang, pinakita yung listahan. We really don't know if that list is already edited. Diba? Ading may nagko-comment sa mga post ko na may niluluto daw sa Davao after na lumabas si Ramil Madriaga. So I conclude na itong palabas ni Libiste ang niluto nila kasi desperado na silang masira si PBBM. Hindi natin alam. Basta ang lang talaga natin, maging vigilante tayo. Kasi hindi yan titigil yung mga yan. Hindi yan titigil. Lalong-lalo na pag 2026 natapos 2026, 2027 na, mas malala na yan. 'Di ba? Mas malala na yan. Malapit na ang eleksyon. Diyan na gagawa lahat yan. Yung mga maaring kalaban nila sa politika o makakatapat nila ay sisiraan na ng sisiraan yan. 'Di ba? Ito tama yung sinabi ni Joey Fernandez. Ba't di nyo idemanda kung fake news, 'di ba? Sabi ni Ma'am Eva Ordonez, drama lang yun. Bigla nga nawala yung nanuhol sa kanya Kaya nga 'di ba? Parang lang, para bumigat lang yung pangalan ni Congressman Libiste nung kapapasok lang nila bilang kongresista. Yun ang nakita ko diyan. Kasi dapat yung tao na yon, kung hindi totoo yung binibintang ni Congressman Libiste, dapat siya ang kinasuhan. Dapat binalikan siya nung tao na yun. Kaya lang yung tao na nahimik na lang 'Di ba?
Malabo GP matunog pangalan ng Libis dito sa amin pero ayaw namin sa kanya, sabi ni Ma'am Ninita Umali. Hindi, lalo pa nilang, hindi kasi yung Libiste, di ba Ma'am Ninita Umali, dyan lang sa Batangas. Pero yung ginawa niya kasi, napasabog nun, na mayroong nanunuhol sa kanya, biglang yung sensation ng tao, yung bigat ng pangalan niya, na talagang hinangaan siya at sinabihan na isang taong may integrity, isang kahit batang-bata, ayaw ng dumi sa gobyerno. 'Di ba? Nakuha niya yung attention ng mga tao nung time na yon. And frankly speaking, kasama ang inyong abang lingkod sa umanga sa kanya. Oh. Sabi ni Ma'am Rebecca Paule, fake lang pala ang mga sinasabi ng congressman yan. Parang si Barsaga lang, kala ko matino noong una niyang sinabi niya doon sa nag-alok ng 1M na suhol. 'Di ba? Lahat yun ang naaalala natin Yung tungkol sa suhol na yun. Yun talaga yung nagpabongga ng kanyang pangalan. 'Di ba? Nagpaangat. Okay. Mga kababayan, bukod